Noon po, mga kababayan ng sir, this is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 30, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may the Parkside Villas sa may Salis Road po yan, kung anong Parkside Road Villas, Barangay 183 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may City View Garden side sa may FB Harrison, Barangay 13 Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Tala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakay habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Happy Holy Monday, Happy partner. Holy Monday po sa ating lahat mga kapamilya. At syempre po, hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel. Binabali ko talaga yung energy. Yes. Sky Cable Channel 26. Good afternoon! Hello, hello! Hello din po worldwide sa ating mga kapamilya na nakatutok sa The Filipino Channel, Ayungan TSC app, at YouTube Live, Facebook Live ng DCMF Teleradyo. Hello rin po sa lahat ng mga nasa kalsada. Kung kumusta kayo ang traffic po dyan, alamin natin yan sa mga nakatutok po dito sa... TTTCMF, numero 1 sa aksyon. Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Hello, hello po sa inyong lahat. Kung kayo po may katanungan na Holy Monday, kasana po natin yan bago pong ating long weekend. Open na po ang aming hotline sa 0919-278-3000 po, at pwede rin po kayong maging live caller sa 89244101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po, Tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney. Hello Attorney. Sa oras po ng 1:11 ng hapon natin na pong alamin ang ating Monday lesson. Usapang siga, usapang batas. Komplikado yan. Pero, ano nga ba ang sabi ng batas? Alright, dahil nga po Holy Week po ngayon mga kapamilya, may kinalaman po dito. Slightly ang ating pong pag-uusapan ngayon. Alam naman po natin itong panahon ng pagdilay, pagpapatawad, pagbibigay tulong sa ating kapwa, pag-aayuno, and all of that in preparation po sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, Easter Sunday. So ating pong pag-uusapan ngayon mga kapamilya, ay ano po bang sinasabi ng batas o nagpapatawad po ba ang batas? Ayun, Yan. ganun partner, go ahead. okay. Dito, partner, kapag sinasabi nating kapatawaran, yung unang pumapasok sa ating isipan ay yung mga krimen. Yes. Ibig sabihin yan yung mga kaso ng people of the Philippines versus yung pangalan po ng akusado. Pero hindi lang limitado, partner, ang kumbaga sinasabing pagpapatawad sa batas doon sa kapangyarihan ng presidente sa executive clemency. Pero dyan tayo muna. Ano yan, boss? Pick up po, opo. Kapag sir? yan, Ha? walang iba. Pasok tayo na. 97 Constitution na nagsasabi bahagi ng ating kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas or Kanan sir, o kanto. Section 19 of Article 7, yun na nga, power of the president or office of the president. Ito ang sinasabi niya, partner, except cases of impeachment. So, napapanahon pa rin dahil ngayon pinag-uusapan din ng impeachment. Yes, po. Except in cases of impeachment or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves. O yan, so pwede natin pag-usapan yan, commutations and pardons and remit fines and forfeitures after conviction of final judgment. So dito, partner, mukhang nakadefine kung ano-ano ito. Sabi, except. So ito yung mga exception. In general, pwedeng magpatawad ang presidente sa lahat ng krimen at dapat
Yola Pascual po, sa Ubo at Hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa bitaw mo kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kaya ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng flema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Bitin sa Flemex, the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang flema, hindi lang po. Maluwag magpakita sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangkain sa o drugstore naman. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Alam niyo ba may Liberate Pro? Liberate pero Pro. Liberate na, multivitamin pa. Ang Liberate Pro ay an acid protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay mahal sa mga Nagbabalik po ang tambalang ang Tino del Prado. Ngayon naman po lahat natin ang ilang mahalagang balita. Provincial budget, papayagang maan sa EDSA isang Miyerkules ayon sa Metro Manila Development Authority. Number coding sa Metro Manila, suspendin din. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Jesus. Christian, magandang hapon. Magandang hapon, at tumaso lang ako doon. At simula sa tanghali ng Miyerkules Santo ay papayagang sumaan sa kahabaan ng EDSA ang mga provincial budget ayon sa SMDA. Sumabog sila sinabi ng MSDA Action Task Force o Pinag-Unaga ng Media ay po ay bahagi ng paghahanda para sa mga pinero at pagkakas ng pabiyang paulit para sa Olympic Break. Samantala, matutupad na rin ang pabiyang desisyon ng number code sa Metro Manila simula ang Miyerkules ng tanghali hanggang sa Lunes ng tanghali June 7. Ayon kay Media, simula na rin ang MSDA ang pagsusunod sa paligid ng mga bus terminal para mabiyak ang maayos na pagpunta at pagbiyahe ng mga nangulito. Kabilang sa residente po rin sa mga obstruction, mga illegal parking sakyan at mga pulong na mga sasakyan nagkaabang sa mga pionero. Ay din dalawan ng MSDA o Sinelaya ang inilektoy ng MSDA para sa Semana Santa. Ay sinusubukan ng mga bus terminal sa Quezon City, Caloocan, Pasay at ICX. May diplomatic president kaya mga lusang ng ambulansa na nakang-standby para responde habang tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa mga lansangan sa tulong ng mga CCTV. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Torres, CCMM. Maraming salamat, Christian Torres. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Samantala, iba sa Justice Supreme Court, magbanang kasuluan para pigilan ang mga kawali ng DOJ na pumasok sa mga musito. Mapipigilan ang naging natin yan sa balitang hatid. Ni Radyo Patrol, si Brad. Magandang hapon, Liza. Nag-13 sa pagdaan ng Memorandum of Agreement ang Department of Justice ng Philippine Amusement and Games Corporation of Bangkor ngayong araw para mapigilan ang mga empleyado ng COG na makapasok o makapagsugal sa mga kasino. Sa ilalim ng katutuan na nilagdaan ni Pangkor Chair Alejandro Tenco, Justice Secretary Frederick Pina at upang pinuna ng mga tax agency ng DOJ, magkakaroon ng data sharing mechanism o sa mahagi ng kagawaran ng Bangkor ang mga pangalan, mission at larawan ng mga tauhan ng DOJ para masigurong maipatupad ang mga nasabing pagbabawal. That's really a word, but it's a message. A message for all of us to toe the line. We're here as public servants. We need not only to do good, we act as role models. We follow the rules. Bawal sa gobyerno sa kasino.
Titiyak din ng kanil na hindi rin makalusot ang sinumang susubok na magpanggap ng pagkakakilanlan dahil sa paggamit ng facial recognition at iba ang mga bagong teknolohiya. Ang pagkakasaan niya ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa mga pasilidad ng lugar ay paglabag sa umiral ng mga batas at regulasyon at sumisira sa mga ethical standards na kanilang sinumpahan bilang mga lingkod bayan. Dahil sa medida, maaaring maharap sa dismissal servisyo at posibleng maharap sa civil o criminal case ang sinumang opisyal ng gobyerno na mahuhuli nagsusugal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Brad, CNN. Maraming salamat, Steve Brad. Libreng sakay, maaari nang ipatupad na ng mga oras ayon sa Department of Transportation. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOTR. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Pagsik. Nico, magandang hapon. Nico? Attorney at Laila, dala ang Department of Transportation o DOTR na i-roll out ang libreng sakay matapos ang pamamahagi ng fuel subsidy para maisan ang gastos ng buwan sa patuloy na tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez Tito ang nagsabi na hindi na inalaman nila ang tamang panahon kung kailan ito aarangkada. Hindi lamang dito sa Metro Manila kundi pati sa buong bansa. Narito ang kanyang payag. Doon ko nagagaling kaya kung mapapansin nyo, sinusunan natin yung mga substitution. Kailangan na natin i-roll out din ang ating service contract for different supplies. And again, it's a matter of timing and perfect timing. Once we're done with the subsidy, we should roll out also the different nation. Iyan ang pahayag ni Secretary Giovanni Lopez ng DOTR tungkol sa libreng sakay. Isang bilyong piso ang budget ng DOTR para sa libreng sakay. Pagamat aminado si Lopez na kulang ito dahil ilalaan pa ang 300 million pesos sa maritime sector. Paraan na nila ito hanggang sentido pa ang pagpapatupad ng patay sa lahat ng pampublikong transportasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado. No problem, no problem. Thank you. Sorry. No problem. Yes, tama yan, Laila. No? Kapag yung mga bangko ay kasama dito sa libreng sakay kasi pinaliwanag ni Secretary Lopez na nakapaloob sa General Appropriations Act o GAA na kasama yung maritime sector. Kaya doon sa 1 billion pesos na budget para sa libreng sakay ay kailangan nilang maglaan ng 100 billion pesos para doon sa maritime sector. Ako sana umabot yung bago ulit. Parang like how dito sa kasi sinunod yung Holy Week like kasi ino-roll out nila itong libreng sakay after pa. Salamat dito, Bakit sa magandang balitang yan. Ingat ka. Sa lahat ng ating mga radyo. Kaya wala lang atin. Wala lang atin. Pero sa barko, wala tayo Oo, kasi yun namang sumasakay sa airplane, can afford naman sila. So, hindi nila kailangan ng So, abangan natin sa mga susunod na linggo. Oo. So, narinig nyo na po ang Bikini Men, ni partner Beke lifestyle. ni Men, libre na yan. Ganyan. Jeep, bus, train. Ay, pa. So, ay, ang saya-saya. Ang tanong pala, hindi na Una, ang importante kasi sa tingin ko kami nang abot yung kasi hindi naman pwede. Kasi dapat kung talagang pinunduhan niya Ngayon, so na-drop na natin sila. sa Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. appropriation. Paalam po muna. Well, mag-open Pansamantala, tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala. This is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po. follow-up na tanong sa Muntik po. pagpapasok sa mga harbor. Then,